Mula sa 15,000 kahapon, bumaba ng halos kalahati ang bilang ng mga dumalo sa ikalawang araw ng pagtitipon na inorganisa ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Hanggang alas 8 lang ng gabi ang ibinigay na palugit sa kanila para ipahayag ang saloobin sa EDSA. Binawi na rin kasi ng Quezon City Government ang permit na naka-schedule dapat bukas. Pinagtatanggal na rin ang mga sasakyan na nakahampalang sa EDSA na nakakaabala sa daloy ng trapiko. Narito ang balita ni Criza Lopez. Libu-libong kasapi ng Iglesia ni Cristo ang nakiisa sa ikalawang araw ng kanilang peace rally bilang pagkondena sa nagbabandyang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Sa araw na ito, mayroon ng permit mula sa Department of Public Order and Safety mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City ang peace rally ng INC. Sila Nanay Malu at Nanay Marichu kahapon pa ng alas 4 ng madaling araw na sa EDSA at hanggang ngayon ay nagiintay pa ng utos mula sa kanilang pamunuan kung tapos na ang paghilos. Ayon sa kanila, pinaglalaban umano nila ang karapatan ni Senator Marcoleta. Naninindigan nila ang kapilya na ang dapat ikulong ay ang mga tunay na magnanakaw ng pondo ng bayan na ang gobyerno lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Sila alam nila kung sino yung sa sarili nila, alam na nila kung sino yung nagnakaw ng pabanakayan. Alam na nila. Ayon kay Nanay Emily na dumating kaninang alas 7 ng umaga, hindi lamang para sa kapilya ng iglesia ang kanilang ipinaglalaban para umano sa lahat ng Pilipino. Iniinda rin ng mga kasapi ng INC ang natatanggap nilang pangbabash sa social media. Bakit sila nagagalit sa iglesia? Yung mga basher. Bakit sila nagagalit na ano? Ang pinaglalaban naman namin, hindi lang naman karapatan ng iglesia, karapatan to ng buong Pilipino. Diba? Binabas nila ang iglesia, may ginawa ba sila? Yung hindi nila ginawa, iglesia gumagawa eh. Mayroon pa umanong mga kasapi na bumaba mula sa Region 1 at Region 3 para dumalo sa peace rally sa EDSA People Power Monument. Mensahe nila para sa administrasyon ni Pangulong Marcos, mag-isip-isip at gawin nila ang tama. Itigil na rin umano ang pangbabaluktot sa batas ng Office of the Ombudsman. Una yung mga ombudsman na yan. Gawin nila yung tama. Yun na naman ang pinaglalaban namin eh. Kasi yung binebend nila yung law. Diba? Hindi, gawin nila yung tama. At pala, payagan nilang mag-imbestiga. Bakit hindi nila tinitigilan yung imbestiga? Samantala, kung kahapon ay halos hindi na mahulugan ng karayom ang bigatang trapiko dito sa EDSA, Ortigas northbound at southbound, doon naman ay 3 linya na ng kalsada ang maaaring madaanan ng mga sasakyan. In-adjust ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang sakop ng concrete barriers mula EDSA Corrections hanggang EDSA White Plains. Makikita rin natin sa aking likuran na pansamantala munang tinanggal ang linya ng EDSA busway para bigyan ng mas malawak na kalsada ang mga sasakyan. Tinanggal na rin ang kapilya ng iglesia ang nakahambalang na service bus kahapon matapos magkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng Philippine National Police at ng pamunuan ng kapilya. Samantala, mariing tinutulan ng akbayan ang planong paggamit ng EDSA para sa isang pagtitipon bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta na inaasahang haharap sa kasong plunder. Sa inilabas na pahayag ng partido, sinabi nitong iginagalang nila ang karapatan sa mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag, ngunit ayon sa Akbayan Party List, nawawala ang tunay na diwa ng mga karapatang ito kung ginagamit umano ang mga ito hindi upang manindigan para sa katotohanan kundi para ipagtanggol ang mga makapangyarihan at iniuugnay sa katiwalian. Binigyang diin din ng partido na ang EDSA ay sagradong lugar sa kasaysayan ng bansa. Aniya, sumisimbolo ito sa pakikibaka ng mga Pilipino para sa katotohanan, katarungan at pananagutan. Dahil dito, iginiit ng akbayan na hindi dapat gamitin ang EDSA bilang kanlungan ng mga akusado sa katiwalian at kultura ng impunity. Iginiit pa ng Akbayan Party List na maaaring dalhin ng mga taga-suporta ni Senator Rodante Marcoleta ang kanilang pagtitipon sa EDSA, ngunit hindi umano nila maaaring angkinin ang tunay na diwa nito. Mula rito sa EDSA Ortigas para sa York News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.